Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. Maaring mas makaresonate rin dito yung mga Sagittarius rising or ascendant. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you, Sagittarius, itong full moon in Capricorn is happening in your second house of your finances, resources, assets, your material world, your talent. So Capricorn is about structure, discipline. So some of you may be, kasi ang full moon is about releasing the old, letting go. So pwedeng meron kayong ilo-let go na assets or valuables. Pwedeng ibebenta nyo. O kaya naman, isasanla. Some of you, this is to pay off a debt, no? So, para bayaran ng isang utang. Kasi meron tong opposition sa inyong 8th house, which is about other people's money. Pero, no, merong magandang ano rin dito, energy kasi makakaluwag-luwag yan sa finances mo. At yung career mo, yung trabaho mo, it really helps you na makakatulong yan sa pagpapa-increase ng income mo. Alam mo yung feeling na nababawasan yung utang mo. So at least, mas ano ka, mas malakas yung iyong loob sa pagtatrabaho or yung mas excited kang mag-work kasi nararamdaman mo na ano, mas mararamdaman mo na yung income mo. Nagigets niyo ba? O, minsan kasi ang hirap mag-explain. So, anyway, some of you naman, maaring meron kayong papasokang investments or may kita nyo na yung resulta ng investments ninyo a few months ago. So, that will also help you increase your finances, your income. Yung iba magkakaroon ng multiple sources of income or meron na kayong multiple sources of income. So, hindi lang yung trabaho nyo. Meron kayong negosyo on the side or meron kayong, isa rin kayong self-employed, ganyan. Yung iba meron kayong achievement sa trabaho ninyo, sa career ninyo. Pwedeng bagong ano to responsibility sa trabaho. But I feel like meron ka ng finally na matatapos na loan, mababayaran mo na siya. So, mas makakagaan-gaan na sa iyong kaperahan. What is the energy of the second house? Okay, meron ditong new source of happiness, excitement. Pwedeng meron ka ring mabibiling gamit or anything na makakatulong sa trabaho mo or sa career mo. Or yung pinagbilhan nyo, yung pinagbilhan, ay pwedeng gagamitin nyo yan sa negosyo. So, halimbawa, nagbenta ka ng sasakyan. Tapos, yung pinagbentahan nun, gagamitin mo para makapagnegosyo ka. Let's see what is the energy of the 8th house. Okay. Yung iba kasi rito, the moment na meron kayong matapos na loan or responsibility sa finances ninyo, dun na magsisimulang mas umunlad yung buhay ninyo. For example, meron kang loan, tapos itong loan na to for the longest time, pinahihirapan ka talaga. Like, andun na malaking porsyento ng income mo dun na pupunta. So ngayon, patapos na yan.
Tapos yung income, yung yung ah, yung income mo, mas magagamit mo na siya ng maayos kasi hindi mo na kailangang ibayad pa dun sa iba. Dun sa, 'di ba, gano'n kapag mas makakaluwag na yung finances mo kasi matatapos na yung iba mong responsibilities financially. Wow! Alam niyo sa career, ang ganda ng mangyayari, 'no? Yung iba sa inyo, meron kayong wish na matutupad sa trabaho niyo, sa career niyo, yung iba naman merong promotion sa trabaho, merong pag-increase ng inyong sweldo. So, talagang makakatulong 'yan sa pag-pay off ng debts ninyo. And I think kung meron ka mang ibebentang bagay, 'no, para yon sa ikagagaan ng finances mo, ng income mo. Hindi naman siya yung tipong magbebenta ka ng bagay para lang may ipambili ng luho. So, that's not what I'm seeing for you. This is about, ano to eh, genius move para sa'yo. Maaring meron kang susuportahang business or susuportahan mo yung iyong projects that will eventually magbibigay sa'yo ng income, no, in the future. Yung iba sa inyo, meron kayong i-explore na talents and skill set nyo na talagang, kumbaga parang ano, tataya ka dun sa talents mo na yon, sa skills mo na yon. Halimbawa, ah, nag-enroll ka ng isang course, no? Yung course na yon, ide-develop no, or tutulungan ka na ma-develop yung knowledge mo, yung skills mo. And after mo matapos yung course, makakapagsimula ka ng sarili mong business. And yung business na yun, magpapasok sa'yo ng income. 'Di ba? So, it's a win-win for you. Okay? Let's see what else. Sagittarius. Practice gratitude. Yes. And also, you have to be thankful, grateful sa blessings na natatanggap mo. Attitude of gratitude. Kasi malaking ano yan, malaking tulong yan sa iyong growth, sa mga na-attract mo na ma-manifest mo. The more that you are grateful, the more good things or great things ang darating sa'yo. Oh, a new start is coming. There's a new beginning. So, yung iba sa inyo, bagong source of income, bagong business, na mas bibigyan nyo ng attention, tututukan nyo talaga. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.